So kapag nag-fail ka ba, feeling mo ba kasalanan ng parents mo? Kasalanan ng gobyerno? Kasalanan ng boss mo? Lahat na may kasalanan except ikaw? O feeling mo malas ka lang talaga? Sino ang dapat titihin? So sino ang dapat sisihin? So, ready ka na? Let's go! Number 1 is, meron akong kwento. Meron akong friend na nag-work siya sa real estate. Tapos, pumunta siya sa akin, nag-consult siya. Sabi niya, Job, ano ba dito sa company ko? Naku, sobrang walang kwenta talaga. Yung mga kasama ko, hirap din magbenta. Yung boss ko, hirap kausap. Yung manager ko, sakit magsalita. Tapos, tinatanong lang ako lagi ng numbers. Yung company namin, ang hina sa marketing, kaya hirap magbenta. So in short, lahat ng problema sinabi niya sa akin. So isa lang naging tanong ko sa kanya. Tinanong ko siya, marami ba diyang real estate agent na marami ring benta? Sinagot naman niya na, Oo, meron dito yung maraming bentang gagaling. so doon ako nagtaka. Kasi ba't niya sinisisi yung boss niya yung marketing, pero marami naman palang ibang agent na marami ring benta. Sino ang dapat titihin? So number 1 reason natin is yung tinatawag na victim mindset. Is yung buong mundo is against you. Sinisisi mo lahat, boss mo, government, yung MRT, lahat na ng pwede mong sisihin, except sarili mo, sinisi mo na. Puro katiti! Puro katiti! Puro katiti! So, ano madalas mangyayari kapag ganun? Number 1, yung friend ko, ayun, puro reklamo lang. Number 2, stuck siya dun. So, kung meron kang ganitong mindset, most likely, masastuck ka talaga kung nasaan ka man ngayon. Mahirap kasi baguhin ang sitwasyon kung hindi mo muna babaguhin yung sarili mo. Pero paano mo babaguhin yung sarili mo kung feeling mo hindi mo naman yun kasalanan? So, ang question is, kung may ganito ako, victim mindset, paano ko ba ito mababago? Ito yung kailangan mong mindset. Ito ang tinatawag na, it's my fault attitude. So, kung wala kang benta, sabihin mo lang, it's my fault. So, pag sinabi mong it's my fault, anong gagawin mo? For sure, mag-aaral ka more on sales, mas mag-hard work ka pa, maghanap ka pa ng maraming kliyente, hindi ka aasa sa mga walk-in na clients, mas gagaliw mo pa sa marketing mo kasi gusto mong marami kang benta. So, napakadaming pwedeng gawin kapag sinabi mong, it's my fault. Marami ka pang pwedeng ma-improve at hindi lang basta-basta yung sales mo mag-grow, kundi yung sarili mo rin, na pwede mo rin magamit sa lahat ng bagay. So, yun yung number 1. Huwag ka magpaka-victim mindset. Sabihin mo lagi, it's my fault. Yun din yung naging mindset ko nung nagpa-forex ako. Wala ko ibang sisisihin. Hindi yung coach ko, hindi mentor ko, hindi yung mga kaklase ko. Kaya ang nangyari, ginawa ko lang yung mga kailangan kong gawin. In-improve ko lang yung mga kailangan ko improve. Kung minsan di ako nakikinig sa mentor ko, pero ang ginawa ko is, tinry ko lang kung anong gusto ko. And then nung nakita ko hindi effective, bumalik lang din ako sa sinabi ng mentor ko. At least lang, wala ko ibang sisisihin. Pag nag-fail ako, it's my fault. Pero pag nag-succeed naman ako, it's my fault. Ganun din sa'yo. If nag-succeed ka, walang ibang may kasalanan yan kundi ikaw lang. Number 2 reason ko bakit hindi ka pa successful is baka naman hindi ka pa masyadong clear sa mga goals mo or sa end state mo. Parang ganito yan, isa kang pirate, di ba? Basta nasa barko ka, okay? Tapos, nasa gitna ka ng Pacific Ocean. May mga nagsisail ba sa Pacific Ocean? Let's say, nasa gitna ka ng ocean. Tapos, wala kang mapa. Hindi mo lang saan pupunta, wala ka ring destination. Pero darating pa rin yung mga challenges. So yun, for example, bumagyo. Ano gagawin mo? Siyempre, galing-galing mo mag-navigate ng barko mo, di ba? So dahil mong ginawa, siyempre, nag-reduce ka ng speed. Tapos, in-adjust mo yung mga sails mo. Tapos, ang ganda pa ng pagka-drive mo dun sa mga waves. Tapos, pagkatapos ng storm, feeling mo, dahil mo nang ginawa, okay ka na. And then, nagutom ka naman. So, syempre, naghanap ka ng pagkain sa dagat. So, nagugulat ka. Feeling mo, dami mong ginagawa. Pero, wala ka namang napupuntahan. Kasi nga, hindi pa clear sa'yo yung end goal mo, yung end state mo, yung destination mo. So, napanood ba yung Pursuit of Happiness? Nung una kasi doon, pinakita kung gaano siya kahirap na hirap sa buhay. So, ang ginagawa lang niya is nagbibenta siya ng bone density scanner. And then, yung bone density scanner na yun yung magpapakain sa kanila, magbabayad ng renta nila. Tapos, kailangan ulit na magbenta ng bone density scanner. Kaya lang, problema, napakahirap ibenta nun. Until, nagkaroon ng time na nakakita siya ng tao na naka-sports card. Tapos, tinanong niya, Hey man, that's a really nice car. What do you do? I'm a stockbroker. Oh, a stockbroker. You must be a college graduate to do that. sabi lang nung may-ari ng sports car, No, you just have to be good with numbers and with people. so, simula nun, nagka-goal na siya na maging stockbroker. So, in short, you just need to have clear goals para alam ng katawan mo kung saan siya mag-a-act towards. Kasi if wala, again, survival lang ang inisip natin. And I'm sure, yung mga nanonood dito, ayaw nyo naman basta-basta lang mag-survive. Ang gusto natin talaga is to thrive and to become financially free. Pero coach, bakit minsan may iniisip naman akong goal pero hirap na hirap talaga ako mag-take action? Babalik ulit tayo dun sa
end state. Ibig sabihin, sobrang hindi pa talaga clear sa'yo yung pinaka-end state mo. Paano mo ma-exercise yun? Every day, every morning, every night. Depende sa'yo kung kailan ka okay mag-meditate and mag-visualize ng end state, gawin mo. Kasi every time nag-visualize ka ng end state, mas nagiging clear siya. Therefore, mas alam ng katawan mo kung anong gagawin, sino tatanungin, kanino mag-aas ng help, saan mag-aaral, saan kukuha ng kapital, etc. Mag-isa nang gagalaw yan. So, saan nagsisimula yan? Dito. Kasi nga, di ba, what the mind can conceive, the body will achieve. And number 3, baka naman papunta ka na sa goals mo, kailangan mo lang ng more time. Remember, success takes time. Hindi naman siya basta-basta magawa mo lahat ng tama, magiging successful ka na. Minsan nakala mo tama pala, yung pala kailangan mo muna mag-adjust. Or parang sa gym, kailangan mo pa ng reps. Di man porket nahanap mo na yung magandang form mo sa gym, 'di ba? Magiging macho ka na, magiging bodybuilder ka na, magiging athlete ka na. Hindi. It will take reps. Siyempre, ilang weeks yan, ilang months yan, or probably years pa nga para ma-achieve mo yung dream body mo or ma-achieve mo talaga yung dream goal mo. So, anong gagawin mo? Siyempre, number 1, mag-focus ka lang. Ito yung circle of focus. So, let's say gusto mo maging bodybuilder, okay? So, lagay mo bodybuilder 100%. Yung iba kasi, ang dami gustong gawin na shiny object syndrome. Gusto rin nila maging photographer. Okay, so hatiin mo yun. Okay, so hindi pwedeng 100% bodybuilder, 100% photographer. Hindi, mahati talaga siya. Maging 50% photographer, 50% bodybuilder. Gusto mo naman maging freelancer. So, ano mangyayari? Magiging 33. Nakahanap ka pa ulit. Magiging 25. So, mahirap talaga pag marami kang gustong gawin. So, pinakamaganda circle of focus, isa lang, and ibigay mo lahat dun. Number 2 is to create habits. Lahat ng ginagawa natin ngayon is about habits. Pagising mo, ano ba ginagawa mo? Mag-check ka ba ng cellphone? Mag-check ka ba ng weight mo? May breakfast ka ba kagad? Diligo ka ba kagad? CR ka ba kagad? So, lahat ng ginagawa natin everyday is about habits. So, you need to be conscious about your habits. Ibig sabihin, yung mga habits mo ba is papunta sa mga goals mo or paatras sa mga goals mo. So, paano ako magiging conscious? Number 1, isulat mo lang lahat yan. Sulat mo, ito, palapit sa goals ko kasi reading books. Ito, palayo kasi Facebook lang, YouTube lang. Ito, papunta sa goals ko kasi nakikipag-network ako. So, akala kasi natin, yung mga simple na maliliit na habits wouldn't hurt so much. Pero, alam nyo ba, kapag yan nag-compound, okay, kunyari, nagbasa ka na ng libro ng 15 minutes a day, or nag-meditate ka lang 10 minutes a day, sobrang laki na magiging result niyan in the long term. Hindi nga lang ngayon. So, be conscious on your habits. And lastly, of course, enjoy the process. Sabi nga ni Miley Cyrus, it's the climb. Minsan kasi pag masyado tayong nakatingin sa mga goals natin, sa future self natin, nahihirapan na tayong i-enjoy yung process. Feeling kasi natin, pag naabot natin yun, dun lang tayo mag-e-enjoy. Pero hindi siya ganun. Ang pinaka-important to enjoy is yung papunta pa lang doon, yung journey mo towards that future na gusto mo maging. Kasi pag napunta ka doon sa future at masaya ka na, magkakaroon ka pa ulit ng another goal. So, hindi ka masaya ulit, ibig sabihin nun. So, if you want to be fulfilled in life, if you want to enjoy your life, you have to make sure to enjoy the process. Ikaw, sa tingin mo, alin pa dyan yung pinaka-kailangan mong i-improve? I-comment mo naman. If nag-enjoy ka, like and subscribe, and kita-kits tayo sa next video.